Siya, like, we were sitting down sa sala ko, tapos sabi ko, our topic as a group, we're about hate and how we're handling hate online. And as public figures nga, social media, how we handle hate. And yung chance ko to open up, ang ganda ng timing ng pasok kay Sasa, sabi ko, alam mo, dati mo, nainis ako nung sinakyan mo yung hate sa akin. Tapos acting-acting pa siya na parang, ano yun? Kaya tapos sabi ko, di ba nung yung sa thesis? Tapos sabi ko, naalala ko, nakatuwalya ka pa, girl, dun sa content. Sabi niya, aminin ko, naalala ko. Sabi niya, tapos tawa na kami ng tawa niya. Pero sabi niya right after sa akin na parang, give ko sa'yo, te, ikaw lang dumiretso sa akin ng ganyan. And that's what started our friendship. Na sabi ko, oo, di ko kayang hindi dumiretso. Eh. Sabi ko, we're gonna work together and we're gonna be a barkada. I don't wanna fake it. So, yeah, it helped. Ako nakatulong. I love her now. Like, paulit-ulit siya sa akin. Papaglaban kita, gawa ganun siya. Pero yung initial reaction mo, nung una mo talaga siyang napanood, anong kay Sasa? At the moment, I was like, no, ang pandemic pa yun, like 5-6 years ago, gano'n katagal na ba ang pandemic. At the moment, affected ako. Pero, the way I face things kasi in life, ayokong nagdadala ng bigat. And I never blamed her for, like, sanakyan niya yung clout. Kasi doon nga siya magaling like, as an influencer. I respect the job, pero I don't respect na nadadamay ako dun sa hate. Sometimes hindi fun yung part na yun, pero the way I see it, it's about how you handle it and how you take it after, what do you do about it. Parang never naging personal naman yung hate ko sa kanya doon. Kaya kong sabihin diretso na nainis ako. Kasi di ko naman siya ginudge as a person kahit nainis ako. Pero hindi naman parang confrontational yung... Light, parang nasa okay. loob, parang, pero nandun yung na-feel tension. naman niya. Na-feel niya yung tension, oo. I like how she handled it. It was funny, naging funny, naging inside joke na siya after. Pero yung sa thesis issue ba, paano siya nagsimula? Na bigla na lang may lumabas? Or... No, pandemic kasi yun. Everything was online. And hindi ko kasi na-explain. I understand now. This is how I handled it. Na nung time na yun, diba, from regular classes, biglang pandemic, online lahat, may group work. It was not thesis though. Kasi ang thesis namin sa architecture, individual. It was a group work for our landscaping class. We were 6 in the group, and I was coming in a lock-in taping. So I had to go to a salon to get my nails done. I know mali yun sa time management or whatever, and to expect na maintindihan ng groupmates ko nung time na yun na I have to do this for work. Pero I think the experience was very humbling. Na-remind ako na yung dinescribe ko sa kanilang lahat nung gabing yun na parang for me, yung nararamdaman ko kapag yung kasama ko sa eksena hindi alam yung lines, hindi nag-aaral ng linya, baka yun yung naramdaman nung groupmates ko kasi di ko makakalimutan, pasahan namin 8 a.m. Na-send ko sa kanya yung part ko mga 4 a.m. So baka inabangan niya, baka di siya natulog. Kaya siguro siya nagalit sa akin at nag-hate, you know. Pero parang di ka ba naman lang muna kinausap? Yun lang din yung akin. Because if I were that person, I would talk to the pero kahit gano'n tayo, di natin pwede expect na gano'n lahat sa atin. That's also a reminder, like a good reminder of that fact para sa akin na hindi mo pwedeng i-expect sa lahat porque you would do it like that, ganun gagawin ng lahat for you. Hello, podcast! Hello, totoong podcast. Okay, go! Actually, hindi day one eh. After ng look test. Look test, Oo. look test. Ano kami, nagkakahiyaan. Yes, Oo. as in like during the look test, you could tell na talagang awkward kami. Awkward kami! Then it was like, dance together, ad-lib, and we couldn't do Mahal it. bakla. Oo. Oo. Yes. Idea ni Barbie na magkita-kita kami ng isang inuman. Yes. Ayan na nga. At sino ang nag-organize? Ayan, syempre ako Our nag-host. mother! Ayan, bilang Our tita mother! ng mga to. Nang unang araw pa lang inaate ako ng mga to. Diyos ko po, nakakatita talaga. Pero in character. Kasi ako po ang unang kinasal sa buong barkada. Yes, tapos sa Ayan. totoong buhay Si din, Ben. parang tita, ang daming kwento. Yan, Nakakaloka. totoo! Pero
Trauma dump siya sa amin. Nakakaloka. Oh, sino bang dahilan ng isa sa mga trauma? Okay, we have to explain. Kwento mo! Ma-overwhelm Oh my God! Okay lang yan. Okay lang yan. Promo to. ng mga ano, sa Okay, okay. Oo. Kalma. Kita nyo na yung chaos, Ay, sorry, guys. sorry. Ganto yung movie. Okay. Okay, cause that night, nung nagplano kaming uminom nga at my place, syempre we were all working together. And from my experience sa acting talaga, diretso kasi akong tao. Kailangan kong sabihin diretso kapag ilang ako sa kan. Kapag, kunyari, we were gonna work together, I have to tell you. Because that's how I become more sincere also. Kaya ko maging totoo. So, Walang eto na. eme-eme, kumbaga. Dito nainis ako sa'yo. Correct. Lasing ka na nun, Day. Nakakaloka. Ay, hindi pa. Ako, lasing na ako nun. And then at the moment, parang agad nagpalakpak. Ito si Barbie, si AC tumawa. And then I had to acknowledge lang na before, it's not a secret naman na hate ako sa isang Dahil sa thesis, sabihin mo na, Diyos ko naman. yung thesis. Yung thesis. Di ba may issue kasi siya dati, nung pandemic. Ito si Sasa, ginawa ng content. Oo, sinakyan ko. Sinakyan Di naman niya. kami close Sabi kasi. ko, sino ba tong Oo. Sasa girl na to? Hindi kami close. Kung sakyan niya yung hate sa akin, parang, close pa tayo, te. Ganun talaga. Yan. Sabi ko, ganun talaga, noong mga oras na yon medyo nangangailangan pa ako ng maraming clout. Oo. So, clean out, chase kita, girl. Pasensya na. Oo. And then, pero that's what made us close. So, talking about it that night, Sana nga hindi na lang kita kilinos eh. Ay, nagsisigaw. Ang annoying mo sa set, totoo lang. Oh my God! Charot. Oy, magtira kayo para sa mga podcast natin. Okay, sige, meron sorry. pa, marami pa. Okay, Huwag lahat ulitin lang tuloy. natin yung mga chika. But really, doon nag-start lahat. So, first of many hangouts na din yun at my place. And umabot na din kami sa labas. And yeah, and I think that really helped with our rapport on screen din. Kasi hindi na ako nahihiyang hawakan mukha nung mga to, like mag-adlibs in the middle of the scene. Nakatulong, di ba? Close na kami ngayon, nakakainis. Pero yeah, yun po, isa pa lang yun sa mga kwento. Medyo malakas yung tension ng moment, pero winner naman, di ba? Okay, good ending.